Sa pagbukas ng 20th Congress, so sa Senado, sa labanan ng Speaker of the Senate, sa between Chis Escudero and Senator Vicente Soto. So silang dalawa lang naglaban. Si Senator Chis Escudero ang nanatiling Senate President sa boto ng 19, while Senator Tito Soto got 5. Okay, so talagang napanatili ni SP, Senate Speaker, Senate President Chis Escudero. So, siyempre alam mo na kung sinong bumuboto sa kanya. Okay, so siya pa din ang Senate President. Pagdating naman doon sa Kongreso, alam ko walang naging kalaban si dati pa ring Speaker of the House, si Ferdinand Romualdez, pinsan buo. Alam naman natin siya ay pinsan buo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakuha niyang boto ay 269, 34 ang nag-abstain, tatlong mga Duterte ang hindi bumoto. Actually, nagpa-attendance lang sila at hindi na nagantay sa botohan. At si Ongab, no? So, kakampi din nila ni Duterte. Paulo Duterte, hindi rin bumoto. Okay, so sobrang layo ng boto, no? 269 against walang walang kalaban. So 269, 34 ang nag-abstain. Okay. So, pero nakita ko doon sa nakalista ay 317 lahat ng congressmen, no? Pero absent siguro yung 34 yung abstain, tatlong Duterte at isang si Congressman Ongab hindi bumoto, at saka yung iba siguro absent, ano. So kasi kung i-total mo yun, 269 plus 34 plus 4, so mayroong kulang-kulang 10 hindi nakarating, ano. Okay, so yun lang. Sana'y magkasundo na itong Senado at ang Kongreso. Sana'y pero batse doon sa speech ni PBBM, mukhang matatamaan yung mga napabalitang mga insertion, no? May mga ini-insert na budget para i-allocate para doon para mapanatili. Ito sabi-sabi lang, ano. Parang yung nadinig natin sa mga ibang mga usap-usapan sa ibang mga vloggers o sa mga nagko-cover din ito, na doon sa sinabi ni PBBM na managot ang sino mang responsible doon sa mga DPWH projects na pwedeng may ghost project doon. So, malamang matatamaan ngayon yung mga sa side ng Senado o mga kung sino mang nagbibigay ng ng budget para sa project, kung wala namang nagawang project, no? So, malamang matatamaan ng mga yun kung may ginawa silang ganon. Okay, so sa tingin ko nga, hindi si PBBM ang corrupt, which marami akong naging debate sa mga kalibel ko lang din, na ang stand ko, hindi si PBBM ang corrupt, kundi yung mga tao na sa paligid niya na namumulitika. Okay? So yun nga, sabi niya ngayon,
na di na niya i-approve kung meron siyang mapansin na mga suggested projects na not aligned with the program of the government. So, mayroon nabasa din ako na, 'di ba, laging ina-attribute nila kay PBBM na weak leader. So, meron yung pagsunog ng mga droga tayo na susunugin, no? Sabi, nakalagay sa caption, ito ba ang weak leader? So, ibig sabihin, base sa nag-caption doon, hindi sa ginawang aksyon ni PBBM na ganun, hindi yan pagpapakita na weak leader. That is a strong leader. Okay? So, para sa akin, he is strong pero masyado lang siyang mabait, ano? But this time na siya na ang parang sinisi ng mga nangyayari. So, parang pinakita niya ngayon yung sabi ngang he is using now yung kapangyarihan ng Malacanang. Okay? So, maraming salamat.